Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa naging pahayag po ni Attorney Princess Abante, ano po, no? Ang spokesperson po ng House of Representatives. Ito po ay patungkol ho sa kanya hong babala po mga kabida, no? Sa Senado, na wag mo nang umaksyon ho dito sa decision po ng SC, ano? Declaring the articles of impeachment as unconstitutional o labag sa saligang batas. At yung nakasaad po sa naturang desisyon ng Senado po ay wala hong jurisdiction po dito mga kabida, no? Okay? Pero kung maalala po ninyo, ito hong naging pahayag po ni Senator Jingo Estrada, no? Na determinado ito hong Senado na pagbobotohan mga kabida, ito hong articles of impeachment, ano po. Bunsod ho dito sa naging desisyon po ng SC, ano, mga kabida. At malinaw po sa mensahe mula sa majority block po ng Senate na susundin po nila ito pong desisyon po ng SC. Okay? Now, sa panig po ng Kamara po mga kabida, no, iginiit po ni Attorney Abante na antayin muna ng Senado ito hong kanila pong aksyon. Ito hong pag-file po nila ng motion for reconsideration po, ano, mga kabida. Laban ho dito sa naging desisyon po ng SC. Magpa-file daw ng MR, ito pong Kamara, no, para mabaliktad ito pong desisyon po ng mga maestrado po, mga kabida, ano po, no? Eto, babasahin ko lang po itong balita, no, mula sa ang balita ngayon, okay? Ang title po dito sa kanilang article, mga kabida, agarang pag-dismiss sa unconstitutional impeachment, unconstitutional, babala ng Kamara sa Senado, huwag munang ibasura ang impeachment ni VP Sara. Ayun. Nananawagan ang Kamara sa Senado na hintayin muna ang kanilang motion for reconsideration bago ito umaksyon kaugnay sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ito'y kasunod ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na handa na umanong pumoto ang Senado upang tuluyang ibasura ang kaso kahit hindi pa po pinal ang desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, we express deep concern over reports that the Senate may vote to act on the Supreme Court decision regarding the impeachment case against the Vice President without waiting for the House of Representatives to exhaust its available legal remedies. Dagdag pa niya, let's be clear, the decision of the Supreme Court is not yet final. The House of Representatives, as the body vested by the Constitution with the exclusive power and authority to initiate the impeachment, will file a motion for reconsideration soon. This is a matter of constitutional right and institutional integrity. Binanggit din ni Abante na magsusumite ang Kamara ng formal na apela sa takdang panahon upang igiit ang kanilang natatanging kapangyarihan na kasaad sa konstitusyon. Giit niya, dapat igalang ang rule of law at ang tamang proseso. Nagbabala rin si Abante na ang anumang premature action gaya ng posibleng pagboto ng Senado para ibasura ang kaso ay maaring ma-interpret bilang paglabag sa due process at political shortcut na sumisira sa papel ng Kamara sa ilalim ng konstitusyon. Ayun. So yun yung balita po, ano, mga kabida. Nagbabala ito hong si Attorney Princess Abante sa mga senador na maghunos dili muna kayo. Huwag muna kayong bumoto kasi meron pa kaming motion for reconsideration. Antayin nyo muna ang aming aksyon. Ayan. Yun yung sinabi po ni Princess Abante. Ang problema lang po dito mga kabida, no? May nabanggit po dito si Attorney Abante na aapila po sila mga kabida sa takdang panahon. Kailan pa po ito? Ano? Kailan pa po yung sinabi po ni Attorney Abante na takdang panahon? Pero dito ho, sa panig po ng Senado, kailangan po nilang umaksyon ho dito, ano? Kasi malinaw po mga kabida sa desisyon po ng SC, ano? Na immediately executory yung desisyon po ng Korte Suprema, ano po, no? Maliban ho dito sa pagdeklara ho mga kabida na unconstitutional o labag sa saligang batas, ito pong articles of impeachment po ng House, ano, malinaw din doon sa desisyon na kailangang ipatupad po ito kaagad, mga kabida, ano. So wala hong magawa dito mga kabida ang Senado, kundi ipatupad po nila ito, ano. Kahit pa po
meron pong karapatan ito pong Kamara na mag-file po ng kanilang motion for reconsideration. Para po sa aking opinion ho dito, ano ang ibig sabihin po dito ho sa katagang immediately executory, In my own humble interpretation po mga kabida, ang ibig sabihin po dyan, wala na pong pag-asa, ito pong motion for reconsideration po ng Kamara. Kahit pa po, guaranteed po sa ating saligang batas, yung kanilang karapatan na umapila po mga kabida, Pero, since nilagay po ng Korte Suprema yung katagang immediately executory, ibig sabihin, hindi na po pwedeng magbabago po mga kabida, ito pong desisyon po ng SC. Mantakin nyo, unanimous yung bumoto ho dito, mga kabida, Ibig sabihin po, silang 13 po mga kabida ang sang-ayon po, na yung articles of impeachment po ng Kamara, lumabag po sa saligang batas. Lalong-lalo na po sa provision po ng 1-year bar rule, mga kabida, na kung saan ipinagbabawal po ang paghahain po ng impeachment complaint more than once sa loob po ng isang taon, mga kabida. Okay? So kahit po maglupasay po itong mga mambabatas po natin na umapila po sa Korte Suprema, sa tingin ko po, malabo na pong mabaliktad po ito, Kasi so far, sa pagkakaalala ko po mga kabida, hindi ko lubos maisip na meron pong naging desisyon ng SC, na unanimous po mga kabida, pero pagdating ho sa motion for reconsideration, nag-360 po, bumaliktad po yung kanilang desisyon. Okay lang sana po mga kabida kung iilan po sa kanila, ang meron pong dissenting opinion, ibig sabihin, may mga tumutol po na mga maestrado po sa desisyon po ng majority, wala Unanimous po, Dalawa lang po yung hindi ho nag-participate ho dito, mga kabida. Itong 13, lahat po sila. All in one po, mga kabida, na sumang-ayon po na ang articles of impeachment po ng Kamara, against the Vice President is violative po sa ating saligang batas. Unconstitutional po, mga kabida. Kaya nga, kahit na po sinabi po ni Attorney Abante po mga kabida na respetuhin ang due process, malinaw po sa decision po ng SC, na immediately executory po mga kabida, po. Okay? So, tingnan na lang po natin, okay, ito hong motion for reconsideration ng Kamara, kung ito ba ay magkakaroon po ng bigat, Kahit na po marami hong mga abogado nagsasabi po mga kabida na manabo po, ito hong motion for reconsideration upang mabaliktad po ang desisyon, Pero baka po, malay natin, may makita po ito hong mga maestrado po mga kabida na magandang argumento mula sa House, na magiging mitsa po mga kabida ng kanilang pagdadalawang isip po, mga kabida, dito ho sa kanilang naunang desisyon. Okay? So let's see. Titingnan po natin kung ano po yung magiging resulta ho dito. Pero mostly, karamihan ho sa mga eksperto, mga miyembro po ng Integrated Bar of the Philippines, buti pa itong IBP po mga kabida, marunong gumalang po sa desisyon po ng SC. Okay? Ganito kasi yan, hindi po kasi lahat po ng gusto po natin ay masusunod. Okay? Yung desisyon po ng SC, kahit po labag po sa atin yung naging desisyon po nila, o labag po sa iilang sektor po mga kabida, wala po tayong magawa dyan. Kasi desisyon po yan ng kataas-taasang hukuman po ng bansa, mga kabida. Alright? Yung kanilang desisyon is yun na yun, whether mali man o tama. Okay? Kasi sila yung may authority. They have the sole authority to decide and to interpret laws. Ganun lang po yun kasimple. Kahit na siguro hindi abogado makakaintindi po dyan, mga kabida. Okay? How much more ito hong mga abogado po, na nag-aral po ng batas,
At alam nila ang mandato po ng Korte Suprema. Okay? Yung mga ayaw ho sa naging desisyon po ng SC, kayo na lang po sana nag-Korte Suprema, ano? Diba? Wala ho tayong magawa eh. Sila yung nandyan eh. Okay? Tsaka pangalawa, 13 mga maestrado po ang andyan. So, ibig sabihin po, sila lahat, ha? Pareho-pareho yung kanilang mindset. Kahit po yung appointee ni Pinoy na naging ponente ho dito, mga kabida, si Senior Associate Justice Marvic Leonin, ganun yung kanyang basa ano? Yung kanyang interpretasyon, ano? Lalong-lalo na po, ito hong appointee ni Pangulong Marcos po, mga kabida, no? Ganun din yung kanyang basa paano ho maging bias yan? Paano ho sasabihin po nila, mga kabida, na itong mga maestrado po natin ay kinausap po ni Vice President Sara Duterte. Kasi mali kasi yung sasabihin mo na kinausap ng Vice Presidente ito hong mga maestrado para lang po yung kanilang desisyon po ay pumabor po sa kanya. Ano? Hindi naman po maganda yun. Ano? Hindi naman po tama yun, mga kabida. Ano po? Okay? Alam naman po natin na ang Korte Suprema po, ang kanilang sandigan po, mga kabida, ay ang saligang batas lang talaga. Ano? No more, no less. Ano po? Hindi po pwede silang lumampas o lumabas po sa saligang batas pagdating ho sa kanilang desisyon, mga kabida. Ano po? Na? Parang Bible na kasi yan ng Korte Suprema ano? Ito hong saligang batas po natin. Ano po? Okay? So sana maintindihan po ng mga tutol ho dito sa desisyon. Ang problema lang kasi po, mga kabida, kung bakit ganyan yung kanilang mindset. Bakit ayaw ho nila ng desisyon po ng SC, Kasi ho, may lining kasi itong mga taong ito, anti-Duterte kasi ito sila. Gusto ho nilang mawala po sa desisyon ito hong si Vice President Sara Duterte, Gusto po nilang matanggal ito hong si Vice President Sara Duterte. Okay, kahit na po, alam po nila, mga kabida, na meron pong problema yung articles of impeachment. Pwede bang sasabihin po ng SC, na kahit po meron pong paglabag, okay lang, pagpatuloy yung proseso po, Hindi naman po tama yun. Okay? Paano magkaroon po ng credibility ang magiging desisyon po ng impeachment court, mga kabida, kung ang pinagbabatayan po nila doon ho sa kanilang desisyon unconstitutional o labag sa saligang batas, Diba? Paano ho magkaroon po ng credibility? May question pa rin. Pagdating ho ng panahon, magdesisyon po ang impeachment court, shall we say, sasabihin po ng impeachment court na guilty si Vice President Sara Duterte, hindi po matatapos yung issue, mga kabida. Okay? Kasi ho, questionin pa rin yan yung magiging desisyon po ng impeachment court kasi may bahid po yun Kasi sinabi na po ng Korte Suprema po, mga kabida, na unconstitutional pero itinuloy pa rin. Okay? Nagkaroon po ng desisyon. So, hindi po matapos-tapos po yan, mga kabida, yung issue na yan. Okay? So, mas mainam na sundin na lang po ang desisyon ng Korte Suprema. Total, meron naman pong panahon po, mga kabida, na mag-file ulit ng impeachment complaint against the same person. Diba? Anong sinabi po ng Korte Suprema? Pwede po silang mag-file ulit on February 6, 2026. O bakit hindi po natin antayin po yun, mga kabida? August na po tayo ngayon. September, October, November, December, January, February. So, 6 months na lang po ang natitira po, Pwede na po silang maghain po ng impeachment complaint on February 6, 2026 po, mga kabida. Hindi po sila makaantay po doon, Gusto po nila ngayon na kagad? Kasi gusto po nilang ipa-impeach na kaagad at mawala na po sa pwesto ito pong si Vice President Sara Duterte. Yun yung malinaw po. Hindi po yung sinabi po nilang accountability po, mga kabida. Hindi. Politically motivated. Yun yung malinaw. Yung kanilang mindset po, kung bakit ganun po sila ka interesting po, dito ho sa decision po ng SC. Gusto po nilang mabaliktad po ito. Okay?
So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito mga kabida? Please comment down. Para ho sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po yung mga kabida sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyo lahat.